ang Makatang Tambay pong muli. At siyempre sa Mampanig kayong Pinas naroroon, magandang araw po sa inyo lahat. At sumatin pong muli ang pagpapala para sa araw. Reaksyonan natin yung makapagpagdamdaming pagluha kanina nung magulang sa hearing ni Senator Bato. Kanina napanood ko ito. Ang una nagsalita yung tatay. Tapos pinahintulutan ni Senator Bato na magsalita naman ay yung ina. At dun nga, kahit sino, kahit hindi sa'yo nangyari, mararamdaman mo talaga yung bigat ng kalooban at sakit sa damdamin ng ina sa nangyari sa kanyang anak. Ang kanyang anak ay nasa bundok at ito nga ay na-recruit ng mga makakaliwa. At ito nga yung pinapanawagan niya, kaya sa pinagsalita kanina ni Senator Bato na kung baka raw nanonood sa hearing ngayon yung mga leftist, eh di mapanood man lang at makita kung yung pagluha nung ina. Eh malay mo, tao rin daw naman ang mga ito kahit pa mga NPA ito mahabag, yun ang sabi ni Senator Bato. Sabi nga nung ina habang lumuluha at umiiyak na, sabi din sa anak, bumaba ka na dahil kakalimutan na namin lahat yung sama ng loob namin sa iyo. Bumalik ka na lang sa amin dahil tagal na namin hinahanap ka, sabi ng ina. At biro may sabi pa nung magulang, napakatalino ng batang ito mula elementary hanggang high school. At nitong mag-college yun, dun ito na-recruit ng mga makakaliwa. At ngayon, namumundok na ito. At ang iniluluha nung ina, siyempre, halos alam naman niya na wala naman talaga itong kinabukasan dun. Maghahawak ng armas at baka darating ang panon, makakainkwentro nito yung mga kasundaluhan natin. Hindi malang mapatay pa ito. Yan yung mga ipinaglalaban nito. Di ba baunin nilang hanggang kamatayan dahil hanggang doon lang naman. Dahil sila nag-aalat tsamba lang sila na walang katapusang pag-asa na baka sakali makaagaw sila makakuha sila ng pagkakataon na maagaw nila ang gobyerno kung sino man yung mauupo. Mukhang sa ganun lang talaga nakasandal yung pag-asa nila. Samantalang patuloy at tila walang katapusan na yung pakibaka nila sa kabundukan. Ganun lang. Kaya kahit sino talagang maaaring magsabi at mag-isip at malungkot kung ikaw nga yung may anak na nasadlak sa ganoong kalagayan na talagang wala nang bukas. Walang naghintay na bukas sa anak mo na kung isipin katulad ng sinabi nung ina. Wala sa ibang pinangarap kundi makapagtapos ito ng pag-aaral dahil nga sa may ang talino nga yung kanyang anak. At kung makatapos nga ito, di siyempre naroon na yung magandang mga oportunidad para sa isang magandang kinabukasan din. Yun yung sinasabi nung ina. At kaya ako to nare-reaksyon ng ganito sa hinaba-haba na rin naman. Parang pwede na rin nating sabihin talaga na ang mga makakaliwa, isa rin talaga itong malaking hadlang sa pagsulong at pag-angat ng ating bansa. Parang yung nakikita ako. Dahil matagal na rin naman akong nanonood, nagsusubaybay. At sadyang interesado ako pag yung usaping panglipunan, sabi niya. Interesado ako. At noon pa, panahon pa ni Marcos, talagang ganyan na sila. Doon sila nga napakalakas ng mga panahon ni Marcos na yan. Kaya nga nagmarsyalo si Marcos dahil noon muntik-muntikan silang makatsamba na maagaw talaga ang gobyerno. Ganun sila noong kapirsa. Pero salamat na lang at si Marcos isang mahusay at matalinong presidente din naman. At para nga sila hindi makapurma, marsyal yung ibinabaan nito. Ay di ayun, halos malipol sila. Halos hindi na sila nakaalagwa sa talagang pinapangarap nila na makuha ang gobyerno na sila ang maupo. At katulad nga ng sinasabi ko, bakit di natin masasabi na talagang isa silang hadlang sa pag-angat at pagsulong. Kasi dahil isa rin silang ma-impluensya dahil marami din kaya sila nung una pa. At
At hanggang sa kasalukuyan may mga nasa loob pa rin ng gobyerno na nauupo na kasamahan nila. Meron talaga silang mga kakampi sa loob. Hindi natin masasabi na hadlang sila. Wala sa kanilang magaling na presidente. Bawat mapong presidente, hindi sila nauubusan ng mga demands, ng mga hinaing. At bukod pa rito, kasama yung mga black propaganda kung paano kahinain sa taong bayan ang isang nakaupo. Kumbaga ibabalutin nila ng mga kontrobersya at mga kasinungalingan para lang yung gobyernong ito ay hindi pagtiwalaan ng tao. Kung sino man yung mauupo, basta sa kanila walang pinakamainam na pangulo. Basta't ang mahalaga sa kanila magreklamo sila, sisirain sa tao. At ito nga bilang panghuli, isang patunay. Nararamdaman nila na si dating naging pangulo natin si Duterte. Nararamdaman nila na napakataas ng tiwala dito ng tao, ng popularidad nito. Kahit sila kukunti na, umahina na, talagang lumika sila ng mga black propaganda. O kung hindi man, talagang sumanib sila dun sa kasalukuyan ng mga loyalista na bumabangga na rin sa Duterte. Ilang unang malakas dito sa panawagan pag sa mga black propaganda ng mga gawain.